Sinagot po ng palasyo ang patotsada ni Davao City Mayor Baste Duterte na walang nagawang achievement si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Marinding itinanggi na Malacanang ang alegasyon ng alkalde na may undeclared martial law sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Narito ang balita ni Creslin Catarong. Walang pagsikil sa kalayaan sa pamamahayag at pagpapahayag sa kasalukuyang administrasyon. Ito ang tugon ng Presidential Communications Undersecretary Claire Castro sa Palace briefing nitong Lunes sa naging paratang ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na may umiiral umanong undeclared martial law sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Binigyang diin ni Castro na malaya umanong naihahayag ng media at publiko ang kanilang saloobin ng walang panggigipit mula sa gobyerno. Unang-una po, kayo po ang makakaramdam. Kayo ng mga taga-media, kung meron po ba mga implied martial law na nagaganap. Ang pagbibigay ng kalayaan at hindi pagsawata at hindi pagkitil sa mga taga-media at iba nating mga kababayan ng kanilang karapatan, lalong-lalo na itong freedom of the press and freedom of expression. Hindi po ito sinasawata ng Pangulo. Sa regional gathering ng Rage Coalition sa Davao City nitong weekend, inakusahan ni Mayor Duterte ang Administrasyong Marcos nang umano'y pagsupil sa political opposition kasabay ng kanyang aligasyong may umiiral na undeclared martial law sa bansa. This is not even a silent martial law. It is martial law without declaring it formally. The actions of the administration. Why? Sa ibang usapin, iginit ng Malacanang na malinaw ang mga nagawa ng Administrasyong Marcos kasunod ng panibagong batikos ni Mayor Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr. Saad ni Castro, paulit-ulit lamang umano ang mga paratang ng kampo Duterte. Nauna rito, sinabi ni Mayor Baste na walang nagawang achievement ang Pangulo at inakusahan pa itong nagbalik umano ng droga, kriminalidad at korupsyon sa bansa. Inakusahan din niyang nais umano ni Marcos na mapalawig ang kanyang termino. Ano achievement nito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. At ngayon yung yan, gusto pa magpatagal ng termino niya. Kung sino po yung madalas nagbabakasyon, sila pa po yung naghahanap ng ginagawang trabaho ng Pangulo. Hindi natin sila masisisi kung sila'y bulag at bingi sa ginagawa ng Pangulo dahil siguro wala sila sa bansa. Pero yan po kasi ang paulit-ulit na sinasabi nila at ng kanilang mga kaalyado upang lukuhin ang taong bayan sa kanilang mga kasinungalingan na walang ginagawa ang ating Pangulo. Pinabulaanan din ng palasyo ang aligasyong lumala ang problema sa iligal na droga sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Castro, patuloy ang kampanya ng gobyerno laban sa iligal na droga at wala umanong nagaganap na extrajudicial killings habang mas pinaigting ang operasyon ng law enforcement agencies. Bukod dito, itinanggi rin ng palasyo na pinababayaan ng administrasyon ang usapin ng korupsyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslin Catarong, SMNI News.